Minsan sa palengke, isang flat tire lang ang babaguhin ng buhay mo. Nung inangat niya ang mukha niya, sabay huminto ang puso ko. Ako si Clarence. Noong mga panahong iyon, 25 pa lang ako, tricycle driver, panganay sa 4 na magkakapatid. Umuuwi sa bahay na puno ng amoy ng bawang at adobo, kasabay ng umiiyak na aso sa kabila ng kalsada. Ganyan ang ordinaryong umaga sa amin. May mga tsismis, may mga maliliit na utang, may munting pag-asa sa loob ng pagod. Nanay Rosario ang nagluluto, si Liam ang nagpepresa ng tsinelas at ako ang nag-aambag sa hapunan kahit na madalas kulang ang pasahe. Sa baryo namin, kilala kami. Mahina man ang kita, solid ang loob. Pero may mga bagay na hindi namin binibigkas sa harap ng iba, mga usapan na inuusok na parang palaman sa mantika, hindi mo dapat tinatapik kung hindi ka handa. Ipinangako ko sa sarili ko noon, kapag may kalagimang darating, haharapin namin bilang pamilya. Hindi ko inakala na ang kalagimang iyon ay darating kasunod ng isang flat tire. Sabi nila sa barangay na kapag may dalagang iba ang dumadaan, tumitibok ang mga puso at nagiging mas maingay ang mga kumot ng tsismis. Tinawag nila siya noon na dalagang aswang. Huwag kayong magpatinag sa salitang iyon agad. Sa totoo lang, hindi ko gustong magpakaguro o magdeklarang siyentista sa mga nangyari. Para sa amin, may dalagang tinawag nilang ganoon dahil iba ang aura niya. Tahimik, malamig ang mata kapag umakyat ang buwan, at may daladalang misteryo na parang umaapaw sa kanyang damit. Sa simula, iyon lang, usapan. Pero habang tumatagal, lalong nagiging komplikado. Ang dalagang iyon, si Sofia, ay may ugnayan sa mga nilalang na pinag-uusapan ng matatanda sa tabing kape, mga aswang. Hindi siya ang tipong pumipyok sa bundok ng gabi upang manigarilyo ng dugo. Siya ang babae na inatasan ng aming albularyang si Lola Lucita para labanan ng mga iyon. Sa mga talakayang iyon, may isang salita akong natutunan, manunugis. Hindi aswang, ngunit kasali sa mundo kung saan umiikot ang mga aswang. Sa mata ng bayan, lalo na ng matatandang puno sa gubat ng takot, madali siyang tukuyin bilang dalagang aswang. At iyon ang pamagat na pumailan lang sa amin. Dalagang aswang na na-inlove sa isang misteryosong rider. Kung ikaw ang nasa lugar ko noon, magtatapat ka ba agad o maghihintay ka muna? I-comment sa ibaba. Palengke, doon kami unang nagkita. Hindi romantic comedy ang eksena. Tricycle ko lang ang umiilaw sa ilalim ng araw, may buntot ng usok ang tambutso, ang gulong pulang nasa gilid ng kalye. Tinutulak ko ang tricycle pabalik-balik habang hinihintay ang customer, at nang bumaba na siya mula sa motor na may sirang gulong, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan na daladala niya. Nakascarf na bahagya sa leeg, maingat sa lakad, at may mga mata na parang nag-iimbak ng malamig na hangin. Hindi siya mukhang batang-batang pumapasok sa baryo, mukhang may dalang pasanin, pero hindi ko dinama agad kung anong klasing pasanin iyon. "Hi," sabi niya nang lumapit, "pwede bang tumulong?" Parang simpleng tanong lang iyon pero may bigat. Tinulungan ko, tinulak ko ang motor papunta sa maliit na repair shop sa dulo ng kalsada. Nag-usap kami habang nag-aayos ang mekaniko, mga pangkaraniwang bagay lang. Trabaho, ulan, mga lugar na pinanggalingan. Pangalawang tingin ko sa kanya ay hindi kasing malungkot ng unang tingin. May ngiti siyang bihira mong makita sa palengke, mahiyain, pero kapag napapatawa, nagiging maamo. Unang beses siyang tumira sa amin ng ilang linggo. Hindi dahil ako ay umakit. Nagpakita siya dahil may libreng tsaa si Lola Lucita at dahil may mga taong kailangan doon. Mga tao na tumutulong sa albularyo sa iba't ibang paraan. Hindi kami agad nagpagaan ng loob, pero nagsimula ang mga dulo ng pangungusap namin na magdikit-dikit. Simpleng pamalit ng mga salita, susi ng maliit na koneksyon. Si Sarita, na matagal nang may gusto sa akin, hindi natuwa. Alam niya ang mga ruta ng tricycle ko, alam niya rin ang oras ng pag-uwi ko. May mga oras na mapang-akit ang tingin niya, may oras na ginagawang biro ang mga tanong para lang makuha ang atensyon. Napaka-normal ng eksena. Isang lalaki, isang babaeng umiikot sa kanya, isang bagong dumating na pumapasok sa orbit. Pero sa ilalim nito, may tahimik na tensyon na unti-unting sisimangot sa bayan. Kung sino ang magtatapat, sino ang maghihintay, at sino ang sisimangot.
Lumipas ang mga araw na puno ng palengke, ng tsaa sa kubo ni Lola, at ng mga simpleng lakad na parang hindi naman tagpo ng pelikula. Ngunit sa gabi, kapag ang buwan ay nagsusuklay ng mga anino sa kalsada, may usaping umaalingaw-ngaw, may nawawala muli. Una, nakita namin ang aso ni Mang Julio na umiiyak sa gilid ng sapa. Pagkalipas ng ilang araw, may isang bata na hindi na nagbalik mula sa pagligtas ng bola. Hindi namin pinapansin noon ang masyadong malayong kinalalabasan. Iniisip namin na trabaho, o kalituhan, o paglayo. Ngunit nang magsimula itong maging sunod-sunod, nag-iba ang pakiramdam sa amin. Nagkataon kaya na sa mga gabing iyon ay palaging naglalakad si Sofia na parang may dinadama? O siya lang ba talaga ang nakanotice ng kakaibang amoy sa hangin? Amoy ng insenso na hindi pala insenso? Isang gabi, nagbalik kami ng bahay na may dalang liwanag mula sa tindahan ng kanto. Ang liwanag ay hindi basta liwanag, parang sinusundan kami ng malamig na mata. Si Liam, batang 11 taong gulang pa noon, tumalon sa hagdan at tinapon ang sapatos. Namin ang may simpleng pagtatawanan, ngunit may mga palatandaan na hindi namin pinapansin kahit na naroroon. Ang aso sa kanto na hindi tumahol, ang kumpletong katahimikan ng kalye. Nang gabing iyon may kumatok sa pintuan habang nagluluto si nanay. Dali-dali siyang pumunta, mukha niya seryoso pero may bahid ng takot. May kumakatok anak, sabi niya. Buksan ko at may isang lalaki, nagpapakilalang tagabantay, na walang maskara, butas ang suot na jacket at may putik sa medyas. May nakita kaming gumagala, sabi niya. Tumingin siya sa paligid na parang takot ding titingin sa buwan. Maaring, aswang sir. Ang salita ay nag-echo sa loob ng maliit naming sala. Sa baryo, ang aswang ay hindi laging literal. Minsan ito'y usapan para sa mga nawawala na hindi maipaliwanag. Pero sa gabi na iyon, hindi ko maiwasang maramdaman ang ibang klase ng takot. Hindi rin nagtagal, ay narating namin ang unang direktang pangyayari. Hindi pa rin ako sanay na ilarawan ito ng malinaw. Pero kailangan kong sabihin ang nangyari dahil yun ang naging daan para sa lahat ng sumunod. Nakita namin ang mga latak sa bubong, mga yapak na parang hindi ka panipaniwala. Nagising kami sa tunog ng bintana na kumakatok. Si nanay ay mabilis kumilos, naglagay ng bawang sa daanan at nagbukas ng latang asin sa mga sulok, mga ritual na noon pa man ginagamit ng aming lola. Sa dapit hapon, naramdaman ko ang malamig na pagdampi ng hangin na parang hagupit ng yelo sa balat. Tila may humuhuni sa bubong. Tumunog ang aso namin, umiiyak, parang may nais na sabihin. Lumabas kami, dala ang mga susi at kahoy na pangtanggol. Hindi pa rin ko naramdaman ang buong bigat ng panganib hanggang sa lumabas si Sofia mula sa dilim ng kalye. Hindi siya naglakad na para bang dumalo sa seremonya. Naglakad siya na may katiyagang dala. Sa kamay niya, may maliit na supot na parang may usok, insenso, at isang bagay na hindi ko agad makilala. Magstay kayo sa loob, sabi niya nang may pag-aalinlangan sa aking hipag. Ngunit tinitigan niya ako ng matagal na sandali at doon ko nasilip ang pagkabahala sa likod ng mga mata niya. Hindi na ito ang babaeng nakilala ko lamang sa palengke. Ito ang babae na may responsibilidad. Sumunod na mga minutong iyon ay parang naka-fast forward sa isipan ko. May tunog ng sapatos sa bubong, may pagbasag ng dahon sa labas ng pinto, at may mga anino na nagpapalipad-lipad sa mga dingding. Gumapang ang takot sa amin. Nagsindi si Sofia ng insenso, at parang may humahapos na alon ng liwanag na dumaan, hindi maliwanag sa paraan ng araw, kundi parang liwanag ng isang bagay na may kasamang pahiwatig. May sinasabing Latin na hindi ko maintindihan. Nagmumula sa labi niya ng may determinasyon. Hindi ako lalapit noon. Hindi ako bading ng takot. Pero mas naintindihan ko na may sinisigaw siyang pananalig sa bawat kataga. At nang doon sa bintana ay nagliwanag ang isang pares ng mata. Hindi ko ilalarawan ang itsura ng mga iyon ng sobra. Sasabihin ko lang na ang mga mata ay sobrang malamig at may kakaibang pag-ikot na hindi karaniwan sa tao. Sumabog ang bintana, bumagsak ang salamin, at may mga anino na pumaimbulog papasok. Naglalakad, tila lumilipad sa fason ng mga panaginip na hindi mo ginusto.
Ang bahay namin ay napuno ng usok ng insenso at ng biglang tunog ng kaguluhan. Si nanay ay kumapit kay Liam, nanginginig at nagdasal ng malakas. Ang aming aso, na dating simpleng bantay, ay nagngangalit ng halos hindi mapakali. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas na iyon, pero si Sofia, sa gitna ng kaguluhan, ay nagpakita ng galing na hindi ko inaasahan. Tumalon siya, kumamot ng kutsilyo na tila naging extension ng kamay niya at may mga galaw siyang mabilis at tumpak. Tinuro niya ang isang bagay sa lupalop at may mga tinig na parang sumigaw ng pagkabingi. Hindi akalaing siya ay babaeng palengke lamang. Nakita ko ang kanyang mga kamay na may marka at may maliit na medalyong kumikislap mula sa ilalim ng damit niya. Hindi ko alam noon na ano ang kahulugan yun, pero nakita ko ang pagkakabit ng isang maliit na tanda ng pag-apila. Nang matapos ang unos, may natira kaming sugat. Ilang sirang upuan, nagulong mga plato, at ang lamesa na tinagilid. Ngunit mas malalim ang sugat sa puso, nagbago na rin ang pananaw namin sa babaeng tinatawag nilang dalagang aswang. Siya ay pumunta sa gitna ng sala at tumingin sa amin na parang may pagod, at nagsabi ng may katahimikan, "Hindi ako ang panganib, ako ang humahadlang." Pagkalipas ng gabing iyon, nag-umpisa ang mga tanong na hindi ko matumbasan. Ang pandaigdigang kung bakit at paano ay hindi ko mabigyang linaw. Ang alam ko lang ay may mga lihim sa loob ng bahay namin na hindi ko inasahan. Sa isang sulok, sa ilalim ng lumang aparador, na puno ng lumang damit ng tatay namin, may isang kahon na nakabalot sa lumang papel. Hindi ito basta natagpuan ng hindi ko hinahawakan, may pagbabadya. Nang inabot ko ang kahon, parang may lamig na kumatok sa aking kamay. At nang binuksan ko, nakita ko ang isang kwadernong itim. Hindi puro papel lang iyon. May mga paglalathala, sulat, at isang maliit na piraso ng metal. Isang medalyon na may kakaibang ukit. Hindi ko agad naintindihan ang laman ng mga pahina. May mga simbolo, may mga paglalarawan ng ritual, at may pangalan sa dulo na pamilyar at walang pamilyar, pangalan ng tatay ko. Nang mabasa ko ang isang bahagi, naisip ko na hindi ko kayang lunukin ang hangin. Parang sumisipsip ang kwaderno ng lahat ng aking pagkainosente. Ang tatay ko, na pumanaw ng maaga, ay may koneksyon pala sa mga bagay na hindi namin pinag-uusapan sa hapagkainan. Doon ako huminto sa pagbabasa. Hindi ko alam kung handa akong sumulong. Nanay Rosario, nang makita ang kahon na nasa mesa, pumula ang mukha. Ang mga linya sa noo niya ay lumalim. "Mahal," sabi niya, nang may malakas na tinig na hindi dati niya ginagamit. "Bakit mo binuksan yan?" Hindi ko inakala na makakatagpo ako ng sagot na ganito kabigat. Akala ko wala nang tinatago. Sagot ko ng halos walang tinig. Tumingin siya sa akin ng malayo. "May mga bagay na pinipili namin na itago para protektahan kayo," ani niya. "Hindi lahat ng lihim ay mali. Minsan, pinakamabuti ang pagyakap kaysa ilahad." Ngunit ang mga pahina ng kwaderno ay hindi basta pagtago. May mga listahan ng pangalan at may mga tala tungkol sa mga noks na gabi, mga oras kung saan ang mga nilalang ay lumalabas. May mga sketches ng kung paano harapin ang mga iyon. Asin sa pintuan, bawang sa mga bintana, lati na dasal, at isang itim na kwaderno na pinaniniwala ang may kapangyarihan sa mga aswang. May tala rin na tinutukoy ang isang pugad, isang lugar kung saan nagtitipon ng mga ito. Ang pangalan ng pugad ay nauugnay sa isang tao, si Kapitan Omar. Biglang napuno ang dibdib ko ng pait. Bakit ang pangalan ng kapitan? Bakit may pangalan ng aso, ng tindahan ni Mang Julio, ng mga taong naglalaho? Ang kwaderno ay parang mapa ng isang sakit na hindi namin akalain. Hindi ako makapaniwala. Ang tatay ko, ang taong nagbigay sa akin ng unang araro ng buhay, ang nagdala sa amin sa simbahan tuwing linggo, ang kumanta ng mga lalabay sa gabi, siya pala ay may koneksyon sa isang mundo na hindi namin naiintindihan. Nang maglaon, na-receive ko rin ang isang note na nakaipit sa pagitan ng mga pahina at ang sulat ay pamilyar. Hindi talaga sa handwriting ng tatay ko, kundi sa paraan ng paglalapat ng letra. Parang sinubukan itong itago. Habang nakaupo kami sa kusina, hawak ang kwaderno, narinig ko ang mga hakbang sa labas, mga maliliit na pagyapos ng lupa. Tila ang mundo sa labas ay naghintay at hindi iyon magandang senyales. Nanay Rosario ay kumupas sa kulay at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang distansya na puno ng pasensya at ng sakit na natatago.
Hindi ka namin siningil ng paliwanag noon, bulong niya. Kaya ngayon, anak, kailangan mong maniwala na may mga bagay na iniligtas namin sa inyo. Hindi ko pa nararamdaman ang buong bigat ng kasinungalingan, hindi pa? Pero ramdam ko na bawat letra sa kwaderno ay parang gasolina sa isang sunog na hindi namin alam kung paano patayin. May lumubog na oras. Kailangan ng desisyon. Kailangan kong pumili kung ipagtatanggol ko ang pamilya at ipagtatapat ko ang mga lihim o iiwan ko ang madilim na kahon na iyon sa ilalim ng lamesa at magbabalik sa dati. Si Sofia sa kabilang banda ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagsalita para iprioridad ang magulo naming eksena, ngunit kitang-kita sa mukha niya ang pagkabalisa. Sa pagkakataong iyon, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang kanyang determinasyon, dahil ba siya ay inutusan lamang o dahil siya ay may sariling hinaharap na nakataya? May munting sandali ng pagkakasundo, siya ang tumingin sa akin ng matagal at may dalang tanong na para bang nagtanong hindi lamang sa akin kundi sa kabuuan ng aming pamilya. May dapat kayong malaman, sabi niya ng malambing, ngunit may bigat, hindi lahat ng lihim ay masama. Pero hindi rin lahat ay dapat na hindi na ibabahagi. Ang sanhi ng kanyang pagpasok sa buhay namin ay hindi lamang dahil sa palengke o dahil siya ay isang magandang nilalang na dumaan sa amin. May dahilan ng lahat. Ang kwaderno ay nasa bahay namin. At ang kwaderno ang dahilan kung bakit may nagbabantang anino sa pintuan at bakit ang pangalan ni Kapitan Omar ay inuugnay sa pugad. Pagkaraan ng gabing iyon, walang sagot ang agad na dumating. May pagkilos na kailangang gawin. Pero sino ang huhusga? Sino ang magpapasya kung anong bahagi ng katotohanan ang dapat ilantad? Ang kwaderno ay isang piraso ng pang-akit at pira-pirasong pinsala, at ang bawat pahina ay isang pangako ng masamang bukas kung mali ang hawak. Nagising ako kinabukasan na tila nalunod sa pagpikit ng araw. Ang kwaderno ay nakabukas sa mesa, mga tala ng pananalita at may marka ng nasusunog na usok sa gilid ng mga pahina na nagmumungkahi na may nag-eksperimento na sa loob nito. Hindi ko alam kung sino, ngunit may isang bagay na malinaw, hindi kami nag-iisa sa pag-alam. Sumunod na mga araw ay naging maligalig. Dumami ang mga tingin mula sa kapitbahay. May mga nagdarasal ng gabi, may mga nagsasabi na dapat mag-ingat kami. Si Sarita ay biglang naging mas palalang. Hindi lang siya naglalagay ng mga ngiti, kundi nagtatangkang sirain ang anumang koneksyon namin ni Sofia. Nagdagdag pa sa tensyon ang pagkawala ng ilang tao sa kalye. Ngunit sa gitna ng pagkakagulo, may mga sandali ng katahimikan kung saan naglalakad kami ni Sofia sa gilid ng palayan at nag-uusap tungkol sa simpleng bagay, ang tunog ng sapa, ang lasa ng biko, ang maliliit na pangarap. Iyon ang pinakamalabo at pinakamalinaw na bahagi ng aming pagsasama. Sa araw, kami ay dalawang ordinaryong tao na naglalakad sa tabing daan. Sa gabi, kami ay naglilipat ng mga lihim sa pagitan ng lihim. Kung kailan mo inisip na malilimot mo ang boses ng mundo, doon sumisiklab na parang apoy. Isang gabi, napansin ko ito, si Sofia ay may kakaibang galaw kapag nakatingin sa buwan. May isang maliit na bilao sa bulsa niya na madalas niyang hinahaplos. Ang bilao ay hindi ginto o pilak lang, may ukit. Minsan, habang kami ay nagkukwentuhan sa bubong, tinanong ko siya ng payak. Ano yon? Tumango siya at bumuka ng ngiti. Regalo, sagot niya. Mula kay Lola Lucita. Lola Lucita, ang albularyo ng aming lugar, ay kilala sa kanyang mga dasal at ritual, sa kanyang kakayahang magbasa ng hangin at makipagsundo sa mga espiritu. Sinasabing siya ang humawak ng mga kwaderno at may mga listahan ng pangalan sa ilalim ng kanyang himpilan. Nakarating sa amin ang balita na siya ay tumanda na at hindi na gaanong lumalabas, pero ang impluensya niya ay nananatili. Kahit na simpleng regalo lang iyon, ang bilao ay may bigat. Parang may pahiwatig na hindi lang si Sofia ang 7 araw na dumaan sa aming buhay. May hinahawakang mas malalim. At ang kwaderno sa mesa namin ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang tanong. Minsan, habang nagbabantay sa gate, nakitang lumapit si Mang Julio. May kakaibang pag-alala sa mukha niya. Hindi siya tulad ng dati. Clarence, sagot niya. Huwag mong sisisihin ang sarap ng maingay. May mga bagay na gumagala sa gabi at hindi lang ito tsismis. Tiningnan ko siya at sinabing, ano ang almusal mo, Mang Julio? Nagbuntong hininga siya. Napapaisip din ako. Nakita ko si Kapitan Omar kahapon. Matagal ko siyang kilala, pati na ang kanyang aso. May kakaiba sa kanya ngayon,
iba ang paglingon at kapag ngumiti siya, parang may tao na nagtatago sa likod ng ngiti. Ang pangalan ni Kapitan Omar ay palaging nasa usapan. Siya ang may tiwala ng mayorato, siya ang tagapangalaga ng katahimikan. Ngunit sa kwaderno, may ibang pangalan, isang pangalan na may mas mabigat na pahiwatig. Ang pangalan ay hindi basta pangalan, siya ay tinawag na agaras ng ilan sa mga kakaibang sulat. Ang agaras ay hindi isang titulong dapat gamitin ng basta. Ito ay pangalan na pumapangalawa lamang sa pinakamalalim na takot ng aming mga lolo at lola. Habang lumulobong ang kwaderno sa mesa namin, ako ay naging isang taong may dalawang mukha. Sa araw, driver lang, sa gabi, tagapamahala ng lihim. Nauwi ang mga araw ko sa pag-iisip ng mga paraan upang protektahan ang pamilya at pagdating ng gabi sa pagtatanong kung sino ang tunay na nagbabantay. Isang huling pangyayari bago magtapos ang bahaging ito. Isang gabi na parang ordinaryo lamang, may kumatok sa pinto ng maaga. Nagsuot ako ng jacket at inabot ang itak ng bigla. Buksan ko at may tatlong lalaki, mga taong may uniform na hindi ko masyadong kilala at ang isa sa kanila ay may mukha na parang sinasadyang hindi magpakita ng emosyon. Kapitan Omar ang nagpadala, sabi ng isa. Mag-uusap kami tungkol sa ilang bagay na may kinalaman sa seguridad. Hindi ko alam kung bakit bigla silang pumunta sa amin. Ang kwaderno ba ang dahilan o may iba? Hindi ko masabi. Nang tumingin ako ng madulas, nakita ko ang isang piraso ng papel na nakakabit sa jacket ng isa sa kanila. May crest, may pangalan. Kapitan Omar, nakasulat. Doon ko naramdaman ang lalim ng panganib. Hindi sapat na kami lang ang nagsusugal sa panganib. May mga taong may posisyon, may impluensya, at ang kwaderno ay parang magnet na kumukuha ng atensyon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko nang harapin ang mga lalaking iyon, ngunit may nagawa ako. Hinimatay ko ang sarili ko bilang taong pagtitiyak. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may nabuo na desisyon. Hindi ako papayag na mawala ang pamilya namin nang hindi man lang lumaban. Hindi ako profesional na sundalo o mandirigma. Isa lang akong tricycle driver na marunong mag-ikot ng manibela at magbilang ng barya. Pero ang pag-ibig ko sa pamilya at ang bagong pag-ibig ko kay Sofia ay bumuo ng lakas na di inaasahan ko. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. May mga sagot pa kaming kailangang hanapin, mga pagkilos na kailangang isagawa, at ilang gabi na kailangang harapin. Ngunit bago kami sumuong sa mas matinding yugto, kailangan ko munang harapin ang isang katotohanan. Ang mundo namin ay hindi na pabalik sa dati. Ang kwaderno ay isang tuldok na nagmarka, at ang pangalan ni Kapitan Omar ay nakaukit na sa isipan ko. Habang pinikit ko ang mga mata at hinaplos ang medalyon na nakatabi ng kwaderno, ang bilao na galing kay Lola Lucita, narinig ko ang kulog sa malayo. Sa ilalim ng kulog na iyon, may boses na parang malalim na nagmumungkahing may paparating. Kailangang kumilos. Kailangang alamin kung ano ang laman ng kwaderno at bakit ang tatay ko ay bahagi nito. Kailangang malaman kung sino si Sofia sa likod ng mga mata niya. At kung bakit siya dinala sa aming buhay sa isang gabi na puno ng insenso at alikabok ng lumang papel. Hindi ko alam kung handa ako, pero ang buhay ay napili na akong dalhin. Kinabukasan pagkatapos ng pag-ikot ng kulog, nagising ako na parang may mabigat na batong nakatambay sa dibdib. Hindi na sapat ang pag-iyak ng aso at ang pag-uusap ng kapitbahay. Kailangan ng plano. Hindi kami pwedeng maghintay na lang na may kumatok at magsabog ang mundo. Si Sofia at ako, nagkita kami sa kusina nang halos magdilim pa lang ang umaga. Ang kanyang mga mata ay pulbos pa sa pagod, ngunit may ibang apoy na nagsisimula na. Kailangan natin ng kaalaman, sabi niya, diretso. Hindi pwedeng puro damdamin lang. Anong gagawin natin? Ang tanong ko na may halong galit at takot. Hindi ko pa rin alam kung kailan ako naka-level up mula sa pagiging tricycle driver tungo sa taong kailangang magdala ng hindi ko alam. Panangga. Pero alam ko ang isang bagay. Kapag mahal mo ang isang tao, handa kang matuto. At sa puntong iyon, mahal ko na si Sofia. Lumipas ang mga sumunod na araw sa isang ritual na halos hindi ko inaasahan sa sarili. Nagising ako ng maaga para tumatakbo kasama siya sa gilid ng palayan. Hindi para mag-ehersisyo lang, kundi para magpakilala ng focus sa katawan. Tinuruan niya ako paano humawak ng itak nang hindi masisira ang kamay kapag madulas. Paano tumalon sa maliit na pader at magpatigil ng sandigan. Paano huminga sa harap ng takot.
Ang mga payo niya ay simple pero mabigat. Breathe, sabi niya sa akin sa wikang halo-halo namin, Tagalog na may tunog na parang lumang radyo. Kapag natutulog ang takot, kumilos ka. Kasabay nito, dinala niya ako kay Lola Lucita. Ang bahay ni Lola ay parang museo ng mga bagay na may amoy ng panahon. Mga garapon na puno ng sahog, mga tela na may bahid ng usok, 4 na maliit na larawan sa dingding, walang lampa, pero parang may ilaw kung titingnan mo ang mukha ng matanda. Pinaupo kami sa kanto ng sala at dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na garapon ng pulbos at ilang piraso ng dahon. Hindi sapat ang lakas ng braso, mahina niyang sambit. Kailangan ng kaalaman at pagkilala kung sino ang kaaway. Binigay ni Lola ang ilan sa mga sikreto, paglalagay ng asin sa mga pasukan, pagtabo ng natitirang bintana ng bawang na hindi masyadong nakikita, at ang paggamit ng insenso na may halong halamang gamot. Hindi lahat ng insenso ay pareho. Ipinakita niya rin ang isang maliit na orasyon sa Latin, mga salita na hindi ko agad maiintindihan. Pero kapag sinabi ni Sofia ng may lakas, parang may tumitibay na pader sa paligid. Hindi ito panlunas, paliwanag ni Lola ng maagap, ito ay pananggahasa, pananggalang sa kung anuman ang nagtatangkang pumasok. Habang kami ay nag-aaral, napansin ko na ang mga kapitbahay ay nagkakaroon ng ibang tingin sa amin. May mga kumakaway na mahinahon, may mga nagdadala ng pagkain na parang pag-okay na may simbolikong pasasalamat. Ngunit may mga mata ring nananatiling malamig, mga tingin na parang sinusukatan kami kung gaano kalaki ang pasanin. Si Kapitan Omar hindi pa rin nagpakita sa amin ng maraming araw, ngunit naririnig ko ang mga pangungusap, may kinalaman, bahay ng Clarences, mag-ingat. Ang salita ni Kapitan Omar at ang pangalan ng agaras, nagtatabing parang dalawang anino na hindi kumikislap. Pinagsama namin ng maliit na pangkat ang mga armas na abot kamay. Mga sangkap sa kusina na pwedeng gawing pananggalang, maliit na improvised bombs na gawa sa lata at armas, mga bagay na hindi ko pinag-aralan dati, ngunit kapag kailangan, matututo ka. Hindi ko inihahabol ang karangalan, gusto ko lamang protektahan ang pamilya. Nakita ko ang sarili kong kamay na nanginginig habang inaayos ang balde ng asin. Noon lang ako nagkaila, ang asin, na parang ordinaryong pampalasa sa adobo, ay isa ring hangganan. Unang malaking pagsubok, isang gabi na walang babala, may malakas na tunog sa likod ng aming bahay. Nagising kami at sigaw na ang naglalakad. Sof, pagising na, humihiyaw si nanay. Dumaan agad si Sofia sa pintuan at ako'y tumakbo kasunod niya. Kahit hindi pa ako bihasa, tumatakbo ako ng mabilis, para bang ang biglaang galaw ang naguutos sa katawan. Nang makarating kami sa likod, may 5 anino na nakaikot sa amakan. Hindi ito ang musisiklab na laban sa pelikula, ngunit sapat na para maramdaman mo ang dugo mong tumigil sa pag-ikot. Si Sofia, parang may ibang kalikasan kapag naglalaban, hindi ito yung malumanay niyang ngiti sa palengke. Mas mabilis, mas matalas ang kilos. Inilabas niya ang isang maliit na baril na nakakaliber. Hindi ko alam ang eksaktong pangalan noon, at nakapang-blast. Tumahimik ang gabi nang magpawis ang hangin. Hindi kami pinaglaruan. May tama na sa ere at nagsigawan ng mga anino. Napuno ng tunog ang hangin, mga ungol na hindi pangkaraniwang tunog ng hayop. May mga kamao ng lakas na nasanayan ko lamang sa pelikula. Nang matapos, may 2 anino na hindi na bumangon. 2 ang maliliit na sugat, hindi malakas, hindi gritty, pero sapat para malaman mong may nawala at may nabago. Hindi namin agad pinagsisiyasat kung ano ang naganap. Nagliligtas muna kami. Dinala namin ang 2 tao sa loob ng bahay at nilagay sa kama. Ang mga kapitbahay ay tumulong. May luha, may pag-aalala at may mga nagdarasal. Sa gitna nito, napatingin ako kay Sofia. May bahagyang luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi ako laging panalo, bulong niya. Kahit malakas ako, may puwang din ng takot sa akin. Sa mga araw pagkatapos noon, lumakas ang aming bond, hindi dahil kami ay nagtagumpay sa labanan, kundi dahil nakita namin ang isa't isa sa pinakamaliit na paraan, pag-aalaga matapos ang sugat. Ako ang naglilinis ng mga hiwa, ako ang naglalagay ng pinahid ng bawang sa noo ng isang naapektuhan, siya ang nagbigay ng mga pill, parang nurse na may misteryo. Pagdating ng midpoint sa kwento namin, napunta kami sa isang mahalagang tuklas. Ang kwadernong itim ay hindi lang talaan ng mga pangalan.
Ito rin pala ay may tala na nag-uugnay sa isang pattern. May sequence ng mga petsa, at sa bawat petsa, may pangyayari na nauugnay sa isang lugar. Habang binabasa namin ito ng taimtim, may lumabas na isang pangalan na paulit-ulit, si Kapitan Omar. May linya rin na nagsasabing Pugad-Pulo ng Mabato, isang lugar na matagal nang hindi pinupuntahan ng karamihan dahil sinasabing malapit sa gubat at malalim ang mga kuwebang nabuo. Kung pupuntahan natin yan, baka doon natin malaman kung bakit may mga nawawala, sabi ko na nag-aalangan. Alam kong may halong hysterical na takot sa aking boses. Ngunit kung hindi kami lalakad, sino? Ang pulis? Ang kapitan? O ang mga taong nagtatago sa dilim? Si Sofia nakatingin sa akin ng malungkot. Kailangan natin ng tamang pag-iingat, sabi niya. Hindi tayo pwedeng basta pumasok at magwala. Ang pugad ay pinoprotektahan ng marami, ng hindi lamang mga nilalang, kundi pati na rin ng mga kasangkot na tao. Nagplano kami ng mabuti, hindi ito ang mabaliw na pag-akyat sa bangin lamang. Nagkaroon kami ng mapa na ginawa mula sa kwaderno, may marka ng mga kabanata at mga pangalan. Sinama namin sina Mang Julio at si Chuelio dahil kilala nila ang gubat at ang daang hindi makikilala ng dayuhan. Nagdala kami ng mga payong, insenso, asin, at ilang improvised devices. Hindi kami ganap na armado tulad ng sundalo, ngunit may katotohanang gilid kaming dala, ang determinasyon. Sa paglalakbay, naalala ko ang amoy ng lupa bago mag-ulan, isang halo ng singaw at damo. Ang gubat ay parang nagpipigil ng paghinga. Lumakad kami ng ilang oras bago makarating sa pulo ng Mabato, isang maliit na peninsula na napaliligiran ng bato at kawayan. Napansin ko ang maliit na bunganga ng kuweba na may mga marka ng apoy. May mga papel na nakabitin at may usok na nagpatunay na kamakailan lang ay nagkaroon ng apoy dito. Nag-usisa kami ng dahan-dahan. May mga tunog na hindi mo kayang ilarawan, mga pagigkas na parang kaluskos ng balahibo at pag-ikot ng hangin. Huwag magpatingin ang mga mata sa dilim, bilin ni Sofia. Kung pupuwede, pakinggan nyo lang. Hindi namin pinakinggan lang. Naglakad kami papasok sa pugad at doon namin nakilala ang iisang mukha na hindi ko inaasahan. Si Kapitan Omar, nakaupo sa gilid ng isang maliit na apoy, may kahon sa tabi at mga tao na tila sumusunod sa kanyang pag-uutos. Sa ibabaw ng mesa, may mga labi ng isang ritual, mga labi ng halaman, mga piraso ng tela, at isang bagay na parang singsing na may ukit. Ang mga katauhan sa paligid niya ay malilim, parang maskara sa dilim. Nakita namin na hindi ka lang isang kapitan, ang sabi ni Sofia nang lumapit kami. Hindi siya nagpigil. Ang boses niya ay may timbangan na hindi basta tinatawanan. Sino ka? Tumayo si Kapitan Omar na parang wala siyang takot. Tiningnan niya ako, mukha niyang hindi nagpapakita ng emosyon. May tungkulin ako sa bayan, ang sagot niya. Ako ang nagbabantay ng kaayusan. Ang kaayusan ba ang nagpapawala ng mga tao? Tanong ko, habang tumitibok ang dibdib ko ng malakas. Ang aking boses ay tila hindi akin. Bakit ang pangalan mo ang laging lumilitaw sa kwaderno? Nagngingitian siya ng malamlam. May nilalaman doon na hindi kailangang maintindihan ng karamihan, ani Kapitan Omar. At may mga bagay na kailangang talagang mapanatili. Hindi ako umalis sa tanong ko. Sino ang Agaras? Bulong ko, at hindi ko inaasahan na ang pangalang iyon ay maglalabas ng isang biglaang pagbabago sa kanyang mukha. Nagkaroon ng katahimikan. Siya ang unang nagbago at sa paglukso ng dibdib ko, nakita ko ang pagkitil ng pinto ng kanyang pagkukunwari. Tinatawag akong Agaras ng ilan, sagot niya, mabigat. Ngunit ang pangalang iyon ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa mga nagmamahal sa kapangyarihan. Mabilis ang nangyari pagkatapos noon, parang isang kumot na winindang. May mga tao sa paligid na tumayo, ilang kumilos na parang hindi tao, at nagkunwaring may katahimikan ng lugar. May humahagulgol sa dilim, at may mga mata na nagliliparan sa simoy. Si Sofia ay mabilis na kumilos. Tinuro niya ako, lumayo! At sa susunod na segundo, ay isang malakas na banggaan ang naganap. May isang sigaw, may liwanag ng apoy, at ang amoy ng nasusunog na garapon ay pumuno sa hangin. Hindi kami bumitaw. Ang laban ay malupit sa paraan ng kung paano maglaho at bumalik ang kalangitan. Maraming sapak, maraming galaw na hindi ko maintindihan noon, ngunit nagtulungan kami. Si Chuelio ay nasugatan, ngunit buhay. Si Mang Julio ay bahagyang natumba.
Nakita ko sa gilid ang isang maliit na bata na hinila papasok sa dilim, isang refleksyon ng takot na binigkas sa mga lola namin. At sa gitna ng kaguluhan, napatunayan ko ang isang bagay. Ang kwaderno ay may papel na malaki sa lahat ng iyon. May mga pahina na may marka na kapag nasunog may pagbabago sa aura. Sa isang sandali ng pag-iyak at pagod, napansin namin na may mga bahagi ng kwaderno na nagliliwanag ng bahagya. Ang mga marka ng sigla ay parang laman ng hangin, kumukupas kapag nilalapag ang apoy sa gilid. Sa isang desisyon na tila sinabi ni Sofia ng may katiyakan, kinuha namin ang kwaderno at inilagay sa gitna ng pugad. Ito ang puso ng kanilang lakas, sabi niya. Kung nasusunog ito ng tama, baka maapektuhan sila. Tumunog ang puso ko nang hindi ko inaasahan. Hindi ako eksperto sa ritual. Ngunit may mga natutunan kami mula kay Lola, mga Latin na salita, mga herbs, at isang paraan ng pag-ikot ng insenso na may kasamang asin. Pinuno namin ang paligid ng asin, naglatag ng mga papel na may sulat at inihanda ang sarili sa sandaling iyon. Ako ang humawak ng lighter habang si Sofia ang nagbasa ng orasyon. Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyari sa loob ng dibdib ko nang ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig. Parang ang hangin ay tumigil at ang dilim ay kumunot. Ilang sandali ang naging tahimik at pagkatapos ay sindi ang unang apoy. Ang pagliyab ay hindi kagaya ng ordinaryong sunog. Parang kumakain ng mga anino at hindi ng papel lamang. May tunog na nakakarinig ng halo ng pag-iyak at pagbagsak. Nagkaroon ng pag-ikot ng mga anino at ilang una ng balahibo ang humiga sa lupa. Sa sandaling iyon, may pag-urong na nangyari. Isang pag-urong na parang napuputol ang strand ng isang tali. May mga anino na naglaho at may mga tunog na natabunan. Ngunit hindi doon nagtatapos. Sa pagitan ng apoy at ng pagkakataon, nagpakita si Kapitan Omar na parang may ibang balat na sinusuot. Umawit siya ng katahimikan at may mga tinig na sumunod sa kanya, mga tumulong at mga puminsala. Sa isang sandali, inabot niya ang kamay at hinawakan ang medalyon ng tatay ko na nakuha na namin mula sa kwaderno. Ang pirasong iyon ng susi, sabi niya, mabigat. Nasa loob ang kapangyarihan. Nang sandaling iyon, nakita ko na hindi sapat ang pagsunog lang. Kailangan ding sirain ang simbolo ng pagkakaugnay. Ngunit paano? Ang medalyon ay maliit at nakakabit sa tela na alam naming hindi basta matutunaw sa apoy. Nagdesisyon kami na hatiin ang atensyon. Si Chuelio at si Mang Julio ay inuusig ang mga tauhan ni Kapitan Omar habang si Sofia ay humataw upang kunin ang medalyon. Nagkagulo, may isang iglap kung saan nakita ko si Sofia na parang huminto sa oras. Ang buong katawan niya ay nagliwanag ng pahiwatig at nung tinutok niya ang medalyon sa apoy, parang may huni na lumabas mula rito. Ang isang anino ay ngumilnging at tumakbo pabalik sa dilim. Ngunit hindi nakaligtas ang lahat. May isang tagpo kung saan si Chuelio ay nasugatan ng malala. At dala niya ang ngiti ng pagkapahiya sa kanyang mukha dahil siniguro niyang ang marami ay nakaligtas. Sa huli, nasunog namin ang kwaderno at nasira rin ang medalyon. Hindi tuluyang nawasak ngunit sapat na naputol ang kaugnayan. May isang sigaw na tumunog at ang tunog ng mga anino ay naglaho ng parang sinubsob ng dagat. Ngunit si Kapitan Omar o Agaras ay hindi na nasakop ng madali. Siya ay nagwala ng bigla, ngunit sa pagitan ng mga kamay niya at ng aming pag-ikot, nakita ko ang mukha niya na may pagkapahiya at may galit. Siya ay nagbigay ng isang utos at ang ilang natitirang nilalang ay kumalas at nagkalat sa dilim. Sa pag-urong ng kainaman, may mga tao kaming nailigtas, hindi lahat. Ilang mga pangalan ay nawawala pa. May mga kwentong hindi nabunyag. Subalit ang pag-urong na iyon ay nagbigay ng pagkakataon sa amin na huminga. Binalikan namin ang lugar at nakita kong may napakaraming sugat na hindi raw dapat ipagmalaki. Nagkaroon ng bago at malalim na sugat sa komunidad. Pagbalik namin sa baryo, sinalubong kami ng halo ng pagod at pagdiriwang. Nagbuhos ang mga kapitbahay ng pagkain at may mga nag-alay ng dasal. Si nanay ay pumuti ng mukha sa sobrang tuwa. Si Liam ay napaiyak at nagyakap sa akin ng malakas. Hindi nila alam na ang akin kusang pagkilos ay nangangahulugang pag-ibig, responsibilidad at pangako. Ngunit may mga oras na hindi ako nakatulog sa gabi dahil ang pangalan ng mga nawala ay parang paulit-ulit na kumakatok. Ilang linggo ang lumipas bago tuluyang nagkaroon ng katahimikan.
Ang pugad ay nawasak, hindi ganap, ngunit sapat na para hindi na maging sentro ng takot. Ang mga tao na dating nagtatago sa dilim ay hindi na madaling makita. Napag-usapan namin ang posibilidad na si Kapitan Omar ay tumakas at magtago, hindi namin alam kung saan. May mga kumakalat na kwento na siya ay tumakas sa ibang bayan na tila ba napinsala at nag-iisip ng pagpapantasya ng panibagong plano. Hindi ko inaasahan na ang mga salita ay makakawala sa aking bibig. Kung bumalik siya, haharapin natin uli. Ang panahon ng paghilom ay hindi agad dumating. Nagkaroon ng mga panibagong problema. May mga taong hindi na mahanap, may mga pamilya na sugatan ng pagkawalay ng anak. May iba na nagdusa ng sugat sa isip, ngunit kasama rin ang pag-asa. Unang beses sa maraming taon, napuno ang plaza ng mga bata na naglalaro ng walang takot na may kaakibat na pag-alis. Doon nagsimula ang personal naming pag-angat. Si Sofia at ako, hindi na lamang magkaibigan na may lihim. Nag-usap kami sa isang ilalim na puno, isang lugar kung saan nagtagpo kami noong una. Hindi namin sinabing lahat ng sabay-sabay. Unti-unti, sa pagitan ng tawa, pag-aayos ng sugat at pag-oorganisa ng mga nalalabing gamit sa bahay, napagtanto namin na ang kami ay maaaring magbuo ng mas malaki pa. Paano kung magtulungan tayo, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa bayan? Tanong niya. Kung ganyan, sagot ko, at napangiti, hindi na ako tricycle driver lang. Nagdesisyon kaming magpakasal, hindi sa isang malaking seremonya, kundi sa isang simpleng misa sa maliit na simbahan namin, kung saan ang mga tao namin ang magiging saksing totoo ng pag-ibig at ng aming pangako. Nagkaroon ng pagdiriwang, adobo, biko, mga bata na may malalalim na matang pumapatak ng luha at ang musika na hinaluan ng rainy afternoon na tunog. Hindi ko malilimutan ang tingin ni nanay nang inilagay ko ang singsing sa daliri ni Sofia. Halos hindi ko makilala ang anak na babae ni Lola, biro ni nanay na may luha. Pero nang mahalin mo siya, iba na. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon kami ng anak na lalaki, tinawag naming Mateo. Siya ang maliit na liwanag na nagdala ng bagong pag-asa. Sa halip na ang kanyang mga unang titig ay sa takot, ang kanyang mga unang titig ay sa aming mga mukha na may pag-ibig. Nang umaga, sinasali namin siya sa mga simpleng ritual. Paglalagay ng asin sa pintuan kapag gabi ang lakad namin, pagdiriwang ng anihan, at pag-awit ng mga lullaby na lagi kong kinanta noon sa akin ng tatay. Ipinadala namin ang kwaderno sa isang lugar na hindi na namin binanggit sa iba, hindi dahil takot kami, kundi dahil alam namin na may iba pang mga tao na dapat magbantay at mag-ingat. Hindi lahat ng sagot ay kailangang ilantad. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi mawawala ang marka sa puso ko mula kay Kapitan Omar. Minsan, habang naglalakad kami sa merkado, may nakakita kami ng isang pamilyar na pag-ikot ng ngiti sa isang bagong mukha. Hindi siya Kapitan Omar, ngunit alam naming may posibilidad na may babalik. Kaya nagplano kami. Magtuturo si Sofia ng mga kasanayan sa iba. Magbubuo kami ng maliit na grupo ng tagapagtanggol na hindi lamang para umatake, kundi para protektahan. Magtatayo kami ng mga sistema ng alerto. May isang gabi, 4 na taon matapos ang pangyayaring iyon, nagulat kami ng isang sulat na dumating sa aming pintuan. Walang selyo ng opisina, walang pirma, tanging 3 salita, hindi pa tapos. Ang kamay na sumulat ay hindi pamilyar. Ang laman nito ay parang alingaw-ngaw ng nagdaang takot. Hindi namin pinanghinaan ng loob. Kung ano man ang babalik, alam namin na mas malakas kaming sabay. Sa paglipas ng oras, naging bahagi na ng aming karanasan ang matinding responsibilidad na ipaglaban ang mga nawala. Nagkaroon kami ng iba't ibang hakbang para sa komunidad. Mga tahimik na patrol sa gabi, mga seminar kung paano maghanda, at mga gawain para sa mga bata na magbigay ng kalakasan ng loob. Hindi namin pinapakita sa iba na kami ay may marubdob na takot. Sa halip, ipinapakita namin na may pag-asa. Sa huli ng aking pag-alaala, may sandaling hindi ko malilimutan. Hindi ito ang eksenang puno ng tagumpay sa pelikula. Ito ay isang simpleng araw ng umaga. Araw na sumisimbolo ng bagong simula. Nakaupo ako sa balkonahe ng aming bahay, hawak-hawak ang isang tasa ng tsa, at pinapanood ang anak naming tumakbo papunta sa bukid na may kasamang mga kaibigan. Si Sofia, nakatalikod sa akin, humahawak sa aking kamay nang hindi sinasadya.
Ikaw pa rin, Clarence? Bulong niya. Ang dating tricycle driver ko, napangiti ako at humawak sa kanyang kamay ng mas mahigpit. At ikaw pa rin ang dalagang sinabihan ng bayan na aswang, sagot ko, at nagkatawan kami ng isang tawa na puno ng nakaraan at ngayon. Minsan tinatanong ako ng mga kapitbahay kung totoo ba ang lahat, ang mga alingaw-ngaw, ang orasyon, ang mga kwaderno, nasabi ko na lang, ito ang kwentong nangyari sa amin. Hindi ko ito inihahain bilang patunay ng anumang teorya. Ito ay kwento ng takot, ng pag-ibig at ng pag-ibig na lumaban. Sa aming baryo, natutunan ng mga tao na hindi ang kwaderno o ang pangalan ang pinakamalakas na sandata, ang pagkakaisa, ang pagkalinga, at ang pagpiling lumaban para sa iba ang tunay na lakas. Kung may aral man ang nais kong iwan, ito ay ang pananaw na ang mga tao sa ating paligid ay may daladalang kwento. Hindi natin dapat husgahan agad. Si Sofia, na tinawag nilang dalagang aswang, ay dumating hindi para saktan. Dumating siya para magsakripisyo, para protektahan, at para magmahal. Ang pangalan ay minsang panakip lamang sa takot ng komunidad. Pero ang tunay na tao sa likod ng epitet ay may puso at mga hinahangad tulad natin. Bago ko tapusin, may isang bagay akong gustong sabihin sa inyo na nanonood. Kung ang kwento namin ay tumagos sa puso mo, kung nag-iisip ka kung ano ang gagawin sa harap ng takot, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. May mga tao na handang tumulong, at may mga bagay na hindi kailangang ikahiya. Ibahagi ang kwento na ito sa iba na naniniwala rin sa kapangyarihan ng pagkakaisa at pag-ibig. Kung gusto niyong makakita pa ng mga kwentong gaya nito, mag-subscribe na sa channel, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan o kamag-anak na mahilig sa tunay na kwento ng folklore at pag-ibig. Maraming salamat sa pagupo at pakikinig sa isang hindi perpektong kwento pero kwentong totoo para sa amin.